Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Dadating ako sa Lunes. Dadating ako sa Lunes. Kapag in English po natin yan, ang una nyo po munang i-translate ay itong unang listahan natin kung saan ay nandito yung salitang ako bilang I. Sumunod po ay itong pangalawang listahan na dadating. Kapag in English po yan, will arrive. Tapos sumunod yung sa bilang on at ang pinakahuli yung Lunes bilang Monday. Pagsamasamahin lang natin, I will arrive on Monday. I will arrive on Monday. Para sa dadating ako sa Lunes. Subukan naman po natin itong ika-8 ng Abril o ika-8 ng Abril. Okay? Aalis ako sa ika-8 ng Abril. Kapag in English po yan, I will leave on the 8th of April. I will leave on the 8th of April. Okay? Subukan naman po natin itong ika-9 ng Mayo 2030. Okay? Babalik ako sa ika-9 ng Mayo 2030. Kapag in English po yan, I will return on the 9th of May 2030. I will return on the 9th of May 2030. Okay? So kung mapapansin nyo, nakakapag-English na po agad tayo. Okay? Pag pinagsama-sama natin itong tatlong listahan na nandito. Okay? Yung una po listahan, ang tawag po dyan ay subject, pinag-uusapan. Okay? Tapos, itong will, ito pong will na sumunod, yan, ang tawag naman po dyan ay auxiliary verb. Ang auxiliary verb po ay tumutulong sa isa pang verb na kasama niya o kadikit niya para makapagbigay ng ideyang may kinalaman sa will. Okay? Pag sinamahan po kasi natin yung verb ng will, natutulungan yung isa pang verb na masabi natin na ito ay mangyayari sa hinaharap. Okay? Basta tatandaan nyo, kapag yung verb po natin ay sinamahan natin ng will, sinasabi natin na yung action ay mangyayari sa hinaharap. Kaya ito pong dadating ay may English lang po natin yan ng tama dito sa ating aralin kung sasamahan nyo po itong arrive ng will. Okay? So yan po ang tatandaan nyo. Itong aalis, masasabi nyo lang sa English siyang aalis dito sa ating aralin kung yung live ay sasamahan nyo ng will. Okay? Itong babalik, para masabi natin sa English, will return. Ganyang kaimportante yung will. Para masabi natin yung action na ito'y mangyayari sa hinaharap. Okay? So, yung will, auxiliary verb. Tinutulungan niya itong main verb. At ang main verb po natin dito, itong arrive, leave, return, hanggang dito sa occur. Okay? Na kung saan, mapapansin nyo, lahat po sila ay naka-base form. Pag sinabing base form, yan yung original na spelling para sa salitang arrive, sa leave, sa return, sa reply, sa play. Yan talaga yung original na spelling nila. Hindi nilalagyan ng D sa dulo o naglalagay tayo ng S sa dulo. Hindi po ganon. Dapat, ganyan po pag naka-base form sila. Yan talaga yung original na spelling nila. At makikita nyo yan sa dictionary kasi sila yung pinakamalaking salita. Pag hinanap mo yung arrive, itong arrive yung pinakamalaki ang font. At yun ang nagbibigay senyales na yan yung original na spelling para sa arrive o kaya sa leave o sa return. Okay? So, ang tawag po dito sa arrive hanggang dito sa occur ay main verb. Na yung main verb ay tinutulungan ng will para masabi na mangyayari yung action sa hinaharap. Tapos, sinundan po natin ng tinatawag na prepositional phrase. Kung mapapansin nyo, gumamit po tayo ng preposition na on, na tinagalog natin sa sa, na sa.
Na itong on ay may kasamahan. At ito pong nasa baba, itong on Monday, tapos on the 8th of April, on the 9th of May 2030, on Mario's birthday, hanggang dito sa on the 9th. Okay? Na pag ang on po ay sinamahan po natin ng on Monday, basta may kasama siyang iba pang salita na nagtutulungan sila na magkaroon ng isang ideya, ang tawag po doon ay prepositional phrase. Basta tatandaan nyo, prepositional phrase, basta ang nauuna ay yung preposition. Tapos saka susundan ng iba pang salita na magtutulungan sila para makapagbigay ng panibagong ideya. Prepositional phrase po ang tawag doon. Okay po? So yan yung ginamit ko para makabuo po tayo ng ganitong klaseng sentence. Okay? At ang tinuturo ko rin po sa inyo ang paggamit ng on. Ang on ay ginagamit sa araw, katulad ng Lunes, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? At saka yung date po na meron pong kung kailang araw magaganap, katulad po itong ika-8 o ika-8 o itong ika-siyam. Kasama dyan yung araw, di ba? Kaya on ang gagamitin natin. Maski pa siya merong kasamang taon o buwan. Basta kasama yung araw, on ang gagamitin nyo. Katulad nitong birthday, may salitang day, may salitang araw. Kaya on ang ginamit ko. Okay? The first day, may day na naman, kaya on. Unang araw. The last day, huling araw, may araw na naman. That day, araw na iyan, may araw na naman. Wednesday, morning. Kahit pa may morning yan, basta may Wednesday, on pa rin yan. Okay? Itong the 9th, araw din po yan. Ika-siyam na araw. Okay? So, tinuturuan ko rin kayo ng paggamit ng on pagpatungkol po ang pinag-uusapan sa panahon. Okay po? So, sana maiki-practice po ng maigi itong ating aralin kasi kung mapapansin nyo, ito ay magagamit nyo rin agad. Okay? So, isa pa pong halimbawa. Subukan natin po itong it. Okay? Ano kaya? Aakyat. Aakyat iyon sa unang araw. Aakyat iyon sa unang araw. Pag in-English nyo po yon, it will surge on the first day. Yun na po yon. It will surge on the first day. Aakyat iyon sa unang araw. Kunyari po yung sinasabi kong iyon o yung tinuturo ko gamit ang iyon ay patungkol sa stocks. Diba? So, madali lang naman po itong matutunan kung mapapansin nyo. Kaya sana may kipag-aralan at good luck po. Sana magamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.